Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo, ka-coffee? Si Inday Sara Duterte nagbabalik na. Andi dito na po sa Pilipinas matapos ang almost 1 month niyang bakasyon dyan sa The Hague. Wow, sana all nag-enjoy ang Vice Presidente dyan po sa The Hague. At ayan, nagbabalik na. Pero, imbis na homecoming ang sumalubong, problema. Naku, medyo marami-raming problema itong harapin si Inday Sara Duterte. Of course, hindi mawawala dyan yung impeachment. Malapit-lapit na po yan. Ngayon ay April. Sa June, ka-coffee, mag-resume na po ang sesyon dyan sa Senado. Ayan na, haharapin na ni Sara Duterte ang isa sa pinakamabigat na kalbaryo ng mga Duterte at niya mismo itong impeachment trial. Pero bago pa man yan, ka-coffee, ito, mas matindi ito, ka-coffee. May bagong sumalubong sa kanya. Iyan headline na naman ng Philippine Star. Corrupt talaga itong tao na ito Diyan sa confidential funds niya. Hindi pa rin tapos yan baka nakakalimutan ninyo Huwag kayo magpapalihis ng issue. Kasi ang issue, na-focus yung attention natin dito sa pagkakaresto kay Digong diyan sa International Criminal Court. Huwag natin kakalimutan yung winaldas na confidential funds ni Sara Duterte nung siya po ay kalihim pa ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Hindi po dapat makalimutan yan dahil questionable yan, ka-coffee. Even yung COA di ba? Ano sabi ng COA? Kinonfirm nila yung mga bayad sa safe house na napakakamahal ng safe house na yan. Totoo ba yung mga safe house na yan? Ilang milyon ang ginastos dyan sa loob lang ng ilang araw. Grabe talaga itong si Inday. Ito pa, meron pa, ka-coffee. Headline ng Philippine Star, Hanilet, Fiona, Magellan, Ewan, tumiba rin sa confidential funds ni VP Sara. Wow, si Madam Hanilet. Sinong Hanilet to? Hanilet Avancenia ba yan? Sino si Fiona? Di ba siya yan? Di ba kasagsagan that time ang tawag sa kanya Fiona? Sinama din sa recipients ng confidential funds. Pati si Magellan nabuhay. Makapangyarihan talaga ito si Sara. Nabuhay pati si Magellan. May tao bang pangalan Magellan bukod kay Magellan na nakadiskubre ng Pilipinas noong 1521? May tao ba? Itag nyo na, ka-coffee, baka may kilala kayong Magellan. Ako, wala akong kilalang Magellan. Ilang taon na tayo pero wala pa tayo na-encounter ng pangalan ni Magellan. Baka kayo, ka-coffee, may kilala kayong Magellan. Ewan. Sino naman si Ewan? May tao bang ganyan ang pangalan? Ewan. E-W-A-N. Ewan. Ayan yung mga tumiba. Grabe yung term ni Filipino Star ngayon Tumiba sa confidential funds ni BP Sara. Sana all talaga nagpakasasa talaga itong mga tao na to. Malinaw na malinaw yung, ka-coffee. Yung mga pera na ibinibigay ni Sara Duterte sa mga opisyal ng Department of Education, natatandaan ninyo, lumabas sa hearing yan ng Quadcom ba o Governance Committee diyan sa House of Representatives. Umamin, di ba? Yung mga opisyal ng Department of Education, umamin sila. May natatanggap silang envelope mula kay Sara. Magkano ang halaga niyan? 30,000, 50,000, diyan yung declared. Marami pang mga hindi na-declare diyan. For 9 months. Saan kukunin yung pera na yan? Yang suhol na yan, head ng procurement, sinuhulan, di ba? Disbursement officer. Saan kukunin yung pera na yan? Malamang sa confidential funds. Kaya, nung niliquidate ang confidential funds, kung sino-sino mga pangalan na lang ang pinagsasama doon. Alba, matindi. Akala hindi mahuhuli. Ayan, nahuli. Tuloy, mai-impeach. Nadagdagan pa ang mga questionabling beneficiaryo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos lumutang ang mga pangalang may celebrity sounding at high profiles. Grabe grabe ang tindi talaga ng House of Representatives dito. Kinalkal na talaga nila itong mga beneficiaries, itong mga nakatanggap ng pera mula sa taong bayan sa pamamagitan ng confidential funds ni Sara Duterte. Kinalkal na talaga nila Ang dami na, grupo-grupo na itong mga pangalan na to Tatandaan niyo si Team Amoy Asim. Yung grupo nila Mary Grace Piatos, si Xiaomi, yung cellphone. Ano pa ba yung iba dyan? Team Suka ba yan? Ano ba? Ito, panibago na naman ito. Mga celebrity sounding naman at mga high profile. Inihayag ito kahapon ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union kaugnay ng patuloy na paghimay ng prosecution panel sa mga ebidensyang ipinipresenta.
sa impeachment trial o ipipresenta sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi ang kahapon, may nabasa rin tayong artikulo na sinasabi dito ng prosecution, yung House of Representatives, na they are 80% ready dito sa impeachment trial. So yan na nga, nilalabas na nga nila yung ibang mga impormasyon dito. Pabor na sa inyo yan. Paano pasisinungalingan ni Sara Duterte itong mga peking pangalan na yan? Ayan, may tip na kayo ha. Mga DDS, sabihin niyo kay Sara, paano nyo pasisinungalingan itong mga nadiskubre na pangalan na yan? Yung Team Amoy Asim, Xiaomi, Mary Grace Piatos. Once na umusad ang impeachment trial, paano nyo sasabihin sa mga senator judges na typo lang yan? Or kung ano bang dahilan ang gagawin ninyo dyan? Mabigat-bigat to ha. Sinabi ni Ortega na inilista ang mga pangalang Hanilet Camille C. Wow, Hanilet. Siguro yung nagli-liquidate, naisip si Hanilet, yung asawa ni Digong. Hanilet Camille C. Si Fiona Biong. Wow, si Fiona ha. Dinamay nyo si Fiona Biong ha. Si Fiona Villegas. Ang dami naman itong Fiona ha. Tropa-tropa din to ha. Parang Amoy Asim team ito ha. Si Joel Linangan. Tingnan mo naman Joel Lamangan to. Binago lang ng bagya. Talaga ka naman mahuhulit talaga kayo dyan. Bakit hindi nyo inayos yung mga pangalan na yan? Siguro nahihirapan sila sa kakaimbento ng mga pangalan. Ayan, nagkakahuli-huli yan. Joel Lamangan, sikat na sikat si Joel Lamangan. O yan, baguhin lang natin ng konti. Joel Linangan. Talaga nga naman mga sinungaling talaga to. Joel Linangan. Bilang mga benepisyaryo ng 500 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. Talaga nga naman talaga iba talaga magwaldas, basta tatak Duterte winaldas talaga ang salapi Funds of the Office Vice President yung pinagamitan dyan. Samantalang sina Fiona Ranites. Ang dami namang Fiona. Si Fiona Biong, si Fiona Villegas, nag-iba lang ng kaunti ng spelling. Yung I naging E, si Fiona Ranites. Erwin Ewan. Erwin Ewan. Hindi ba yun yung asawa ni Ann Curtis? Erwin Ewan, anong pangalan niyan? Yung asawa niya, yan, binago lang spelling. Yung spelling niya Ewan, E-W-A-N. Si Erwin Q, Ewan. Si Ellen Ellen Magellan. Nakakatawa itong mga pangalan na ito Ellen Magellan. Tag nyo na, mga kakilala nyo na Magellan ang apelyido. Meron pa, si Gary Tanyada ay nababahagian din naman ng mula sa 112.5 million pesos confidential funds na sa ilalim naman ng Department of Education nung si Sara Duterte pa ang tumatayong kalihim dyan ng DepEd. Grabe talaga. Hindi nyo malang inayos yung liquidation nyo para nagbukan totoo. Dito, huling-huli talaga kayo dito Hindi nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang hinugot mula sa sine at showbiz. Sabi po ni Ortega, correct. Kahit sino ba naman magtingin dyan sa records na yan O kahit ipasa mo yan sa COA yung nag-audit ng nag-audit ng confidential funds magtataka sila bakit ganito naman yung mga pangalan na yan. Sana ginawa man lang medyo katotohanan o medyo malapit sa katotohanan. Ito halatang dinoktor halatang peke halatang nagpayaman talaga itong mga tao na ito. Kung hindi yan nabulgar, sa totoo lang ka-coffee, kung hindi nasilip dyan sa House of Representatives, mabibigyan pa yan ng confidential funds si Sara Kung hindi nasilip yan, baka hanggang ngayon enjoying the confidential funds pa rin yan. Kung hindi nasilip yan, buti na lang medyo naging bastos si Sara Duterte. Yan yung silver lining nito. Medyo naging bastos siya sa mga hearing ng House of Representatives at ganoon din po ng Senado. Dahil kung hindi siya naging bastos, hindi mapupush ang mga mambabatas na dig deeper, na silipin pa nila itong mga confidential funds o paano winawaldas ni Sara Duterte ang pondo. Dahil dyan, mas naghalungkat pa ng mga ebidensya itong mga mambabatas natin ay na-determine na. At least, naputol yung pangungurakot nila sa ilalim ng pagwawaldas ng confidential funds. Grabe itong mga to Public funds ang pinag-uusapan. Kung wala siyang maipakitang ebidensya na tunay ang mga taong ito mismo ang magiging matibay na ebidensya laban sa kanya sa impeachment trial, sabi po ng mambabatas. Exactly. Sana sa mga senador na boboto, tingnan ninyo yung merit ng kaso, hindi dahil kakampi nyo si Sara. Tingnan ninyo, paano pasisinungalingan ni Inday yan? Ito mga pangalan ng mga peke na yan. Kung hindi niya kayang pasinungalingan yan,
Aba, nakapagtataka sa mga senador kapag bumoto kayo, pabor kay Sara. Sisingilin kayo ng taong bayan. Kasi malinaw na malinaw ito. Mga peking pangalan ito. Pag ito pa talaga nakalusot, ewan na lang natin. Gaya ng mga naunang pangalan na ibinunyag ni Ortega, ang bagong batch ng mga pangalan ay walang official birth, marriage and death records sa database ng Philippine Statistics Authority. Yan yung common yan yung pangkaraniwan Sa lahat ng nilalabas itong House of Representatives sa mga pangalan ng mga beneficiaries ng confidential funds ni Sara, wala talagang record sa PSA. Paano magkakaroon ng record dyan sa PSA, birth certificate man yan, death certificate, senumar o kung ano man yan? Hindi talaga magkakaroon ng record siya dahil invento lang itong mga pangalan na to. Gawa-gawa lang itong mga pangalan na to. Pinagmamatch-match lang yan. Sa tingin ko siguro wala pang 10% yung totoo talagang nabigyan itong confidential funds. Yung totoong legit talaga. Halimbawa, purchase of information. O bumili ng impormasyon para matiyak daw na maayos ang implementasyon ng programa. Wala pa sa 10%. O baka 5% nga lang Sa madaling sabi, out of millions of pesos, wala pang 5% o 10% yung totoo talagang nakapunta yan doon sa beneficiary. The rest, kinulimbat lang yan. Nakapagtataka, PSA na mismo, walang records yung mga yan. Ano yun, alias lahat? O sana clarify ninyo na alias yung mga yan. Sinabi ninyo sa pagdinig ng House of Representatives na alias yung mga ginamit natin dyan. Kasi may guidelines dyan kapag gumamit ka ng alias. Hindi basta-basta maglalagay ka ng mga alias dyan. Pwede mo naman gawin yan, pero may mga guidelines tayo dyan. And then nasaan? Bakit hindi nyo sinabi ng mga alias yung mga pangalan na yan? Diba? Sa kabuuan, 1,992 recipients ng confidential funds ni VP Sara. Sinabi ni Ortega na 1,322 dito ang mga walang birth records. Biruin mo Out of 1,900, 1,300 ka-coffee, walang birth records. 1,400 walang record ng kasal at 1,593 ang walang death records. Ang mga invento kasi yung mga pangalan na yan, paano magkaka-record yan? Diba? Talaga nga naman imbis na homecoming ang natanggap ni Sara, peligro. Ito, may nilabas ang House of Representatives. Ito pa, ka-coffee. Mabigat-bigat ito. Nasa headline ng Inquirer. Ortega to VP Duterte, welcome back ma'am. Hope you are ready for trial. Malamang. Kaya umuwi na ng Pilipinas siya. Ang punto niya naman, tapos na yung trabaho niya dyan sa The Hague. Ito naman, ang tatrabaho niya naman ang impeachment trial niya. Kasi medyo mas mas imminent ito mas papalapit ito ka-coffee June, July, uusad na yan. Yung trial ni Digong September pa, unless mabigyan ng interim release. Wag naman sana. Vice President Sara Duterte should be ready for her impeachment trial now that she is back home in the Philippines, sabi ni Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega sa isang statement ngayong araw po. In a press briefing dyan sa Batasang Pambansa Complex, Ortega was asked if she had any message for Duterte, who returned to the Philippines from the Netherlands early Monday morning. Wala pa sir, hindi mo na magtatrabaho yan. Syempre may jet lag yan and yung time difference. Ilang oras ba ang differential sa The Hague? 7 hours? 7 hours, 8 hours, ganyan yung diferensya. Syempre, kumbaga, ang gabi doon, umaga dito, gabi doon. So, mag-a-adjust pa yan. Syempre, banding-banding muna with the family, and then yan, magfo-focus na yan sa kanyang impeachment case. In response, Ortega said, welcome back, joking that he does not expect the Vice President to give her any pasalubong. Malamang, alam naman pasalubungan kayo niya, no? Welcome back po to our VP. Hindi ko alam kung bibigyan niya ako ng pasalubong. Syempre, magandang nakabalik siya kasi paghahandaan na itong mga susunod na buwan in terms of yung biyahe niya. Personal trip naman kasi talaga yan at naiintindihan po namin, sabi ni Ortega. So, welcome back po ma'am, dagdag niya. Ortega then noted that Duterte should be prepared for the impeachment hearings, especially since she was the one who previously insisted that questions will be answered during the trial after issues raised against her offices were not resolved during the House committee hearings. So, yan. Ayos na si Ortega no? Naniningil si Ortega Total ma'am, sa mga pagdinig namin dito sa House of Representatives, sinasabi mo na sasagutin mo yan sa impeachment trial o sa proper court, sa proper forum. Ayan na, yung impeachment trial na yan. Ang tanong dyan, pupunta kaya siya sa trial?
magpapakita kaya sa trial. Sabi hindi naman required. Kahit yung mga legal representatives niya, pwede naman tumayo yan dyan. Pero maganda sana kung nandiyan dyan si Inday Sara Duterte para nakikita niya mismo yung kanyang mga kalukuhan at kahit papaano meron siyang mga realizations. Oo nga, mali yung nagawa ko dyan. Sana pumunta siya dyan sa trial. Diba? Kasi kung hindi siya pupunta dyan, hindi na makikita yung kamalian niya. Uulitin at uulitin niya. Gagawin at gagawin niya yung kamalian na yan. Kaunting hintay pa ka-coffee. Dahil si Chis Escudero, very firm si Chis Escudero pag nagbalik na ang session kasi busy daw yung mga senador. Busy ha, pero ilang hearing na si Amy Marcos dyan. May hearing na naman daw bukas. O pangatlong hearing na yan ni Amy Marcos. May mga dadalo na. Busy ha, busy pero may hearing. Talaga nga naman Anyway, wala tayong magagawa dyan dahil decision niya ni Senator Chis Escudero na July daw talaga itong trial, impeachment trial ni Sara Duterte. May iba silang pinagkakaabalahan. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit nyo na po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. May mga nakikinig din po sa atin sa TikTok. Please subscribe na rin po tayo sa ka-coffee. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.